Tape Bulaga, nagsalita na. Ano kaya ang sinabi nila tungkol dito? Alamin na natin yan! Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. Yan, sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Pinoy TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ayan, syempre, bago tayo magsimula, nais ko nga palang magbigay ng credits sa maririnig nating boses ngayon, no? At bibigyan natin ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Pagpatuloy na natin. Pero po pag-uusapan natin mga kababayan ay naglabas na po ng statement ang kampo ng Tape Incorporated patungkol po dun sa issue ng QR na kung saan ay meron isang babae na nanalo, and then nagre-reklamo mga kababayan dahil hindi daw mabilis yung pagpapadala nung kanyang panalo. Ayun, at nagsalita na sila doon sa quick response, slow reward, no? Ayun yung pinamagatan natin noon, no, ate? Eto, pakinggan natin kung ano to. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue mga kababayan. At gusto din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa masulok na mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. So anyway mga kababayan, topic muna tayo bago ulit tayo magbati-batay. Singit mo na lang yung pagbati-bati ha. Topic muna tayo ngayon. So dito sa Abante, una sa balita, ipinasa sa atin to kanina ni Tol Palais David. Sabi niya, sabi dito sa Abante mga kababayan, ayan, abogado ng EB umalma sa reklamador na winner. Bakit naman reklamador? Magpatuloy nga natin. So pag sinabi kasing umalma mga kababayan, parang parang nagalit, parang hindi nagustuhan, nagreklamo. Yun yung kasi mga umalma yun yung mga meaning ng umalma. Pero sabi dito mga kababayan, eto basahin natin abogado daw ng EB umalma sa reklamador na winner. So sabi dito, basahin natin, yan. Dahil sa binatikos nasa YouTube ang Tape Incorporated at Itbulaga dahil sa reklamo ng nagpakilalang winner sa porsyon nilang Quick Response, Quick Reward o QR ay kinuha namin ng site nila sa pamamagitan ng legal counsel, spokesperson nilang si Atty. Maggie. Ito daw yung sagot ni Atty. Maggie mga kababayan. Ito, basahin natin. Abraham, inalam ni Atty. Maggie sa staff ang reklamo ng winner na yon. Kaya pakinggan muna natin yan. Pinaliwanag nga niya sa amin na nag-message at tumawag sila sa nasabing winner. May mga kailangan kasing details sa kanya para mapadala ang prize, pero hindi siya sumasagot. Pati sa message sa kanya ng staff, wala siyang sagot. Say ni Atty. Maggie. Pero hindi niyo pwedeng sabihin na reklamador yung winner kasi mga kababayan, palaro yan Nagpapalaro kayo, ibig sabihin, responsible ninyo na maipadala ng mabilis yung napalalo na nung naglaro. Ganun lamang po yun. Kasi eto, ang nakalagay nga dito sa kanilang sa kanilang title ng kanilang segment mga kababayan, a quick response, quick reward. So ibig sabihin, mabilis na response, mabilis na reward. Kaso nga lang ilang araw na po, ilang araw na kaya nagreklamo yung babae, akala nung babae peke.
Ayun, yung tungkol doon, no? Sa ganon, na reklamo, 'di ba? Nagrereklamo yung nanalo. Karapatan niya naman kasi 'yon. Tama naman si Sir Jake doon. Kumbaga, quick response, quick reward, no? Dapat talaga is mabilis maipapadala. So, ang nangyari, hindi makontak yung nanalo na 'yon. O sige, nandoon na tayo sa punto na 'yon. Pero siguro, kahit hindi mo makontak yung nanalo na yun, no? Tungkulin mo naman siguro na mag-update sa kanya araw-araw dahil siya yung nanalo nun. 'Di ba? Kumbaga, hindi mo siya pwedeng sabihing reklamador. So, kung ikaw is ang tungkulin mo sa kanya ay ginawa mo, no? Syempre, nagpalaro kayo eh. Siya nanalo. Is tungkulin nyo talaga na maibigay yung premyo na para sa kanya. Ngayon, kung hindi nyo siya makontak, pwede nyo siyang kontakin, i-update, araw-araw. Kung ngayon, hindi siya nagre-response, so sa kinabukasan, so sa kinamakalawahan, ang masama kung isang taon na siyang hindi nagre-response. Diba? At kung sakali na talagang updated kayo lagi sa kanya, no, na lagi kayong nag-update tungkol sa panalo niya, kung magre-reklamo man siya, diyan sa inyo, meron na kayong sasabihin. Hindi kami nagpabaya. 'Di ba? Lagi ka naming kinokontak. Siya pa yung mapapahiya. Pero kung isang beses nyo lang siyang tinawagan, trinay yung number niya, ganto ganyan, o hingan siya ng details, hindi siya nagre-reply, tapos hindi nyo na sinundan ng update sa kanya, is medyo tagilid talaga at magsasalita talaga yun. No, malay nyo, busy siya nung mga panahon na yon na kinontak nyo siya, hindi siya nagre-reply, o kaya nawala ng internet sila, o kaya yung number niya. Ganun yun eh. 'Di ba? Kailangan maging advance tayo sa pag-iisip na baka ganito, ganyan. Kailangan lagi natin silang i-update. Although baka sabihin nyo na hindi naman namin tungkulin, hindi po. Once na nagpalaro tayo at may nanalo, no, kailangan na i-update siya ng i-update, no, tungkol dun sa panalo niya. Dahil kapag hindi mo siya in-update, ganyan ang kalalabasan niyan. Magiging problema na naman yan. 'Di ba? Katulad niyan, hinahabol niya yung panalo niya. Siyempre, 9,999 something yung panalo niya. Kahit pa paano, napakalaking halaga na yon. Sa ating mga normal na tao, malaking halaga na yon. Akala nung babae, scam, at saka mga kababayan, hindi po nagreklamo yung babae. Kumbaga, nagtanong lang. Nagtanong Wala lang namang naman, masama siguro oo, na magtanong nagtanong. tayo kapag hindi pa dumadating yung napalalunan mo. Ganun lang naman po, hindi naman nagreklamo, nagtanong lang. At ito ang sabi nila dito, wala daw maipakita yung babae na na mga details na hinihingi nila para maipadala yung panalo. So ngayon mga kababayan, eto kaya ay totoo or hindi? So hindi din natin gaanong alam kasi hinihintay pa natin yung statement ng babae or paliwanag ng babae na nanalo na nagtatanong lang, hindi So ano yun? Parang poser, ganun? Parang wala siyang identification, parang ganito. Hindi siya mahinga ng niya. Totoo ba yun, ha? Hindi natin alam. Sabi nga ni Sir Jake, hindi natin alam kung totoo ba yung sinasabi nila. O reklamo. Magkaiba po yung nagre-reklamo sa nagtatanong. Oo. Kasi nakita ko rin naman yung niya yung comment niya. Patanong yung tanong niya eh. Hindi naman siya nagre-reklamo na sasabihin niya, yung premyo ko hindi niyo ibinibigay, ang kakapal ng mukha niyo, ganun. Ayun na nagre-reklamo. Yung talaga sasabihin na dapat ibigay niyo yung pera ko, hindi pa pwedeng hindi. Ayun. Pero yung tanong niya, pero yung response niya dun sa yung comment, no, is patanong yun. Diba? Ayan, so magkaiba po. Magkaiba yung nagtatanong sa nagreklamo. Sabi ko dito mga kababayan, eto, ipinakita rin sa amin ni Atty. Maggie ang pruweba na nag-message sila sa nasabing winner. Eto po. At any rate, pwede pa niyang maklaim price niya kasi within 30 days to claim. Naman yun, tsaka chika pa ni Atty. Maggie. So, ibig sabihin, pwede pang makuha ng babae yung kanyang price within 30 days, mga kababayan. Pag lumampas na daw ng 30 days, hindi na pwedeng kuhanin yung 9,999. Ayun naman pala eh. Pwede pa, 30 days. O ate yung nanalo. Meron ka pang 30 days para kunin ang premyo. Kapag hindi mo kinuha yan, kami kukuha niyan. Amin na lang yan. Sabi pa dito, ang QR ay pa-contest ng noontime show para sa mga televiewer na kung saan kailangan nilang abangan at iscan ang lalabas na QR code habang umeere ang show. Pero mga kababayan, naku eto lang naman yung opinion ko dyan. Hindi sa sinisira natin Ang opinion ko kasi dito mga kababayan,
kung nung una pa lang minessage nila yung babae, hindi magtatanong yon. Kasi Oo. alam ng babae na may ipoprovide siyang details. Sige, kayo, tanungin ko kayo. Halimbawa, nagpalaro ako ngayon dito. Halimbawa lang. Tapos nanalo kayo, kinabukasan or kahit pagkatapos ng laro, minessage ko kayo, hinihingi ko yung details ninyo. Magrereklamo pa ba kayo? Hindi. Kung nabasa naman ninyo Oo, bayan, hindi na. na humihingi ako ng details sa inyo, syempre hindi na kayo magrereklamo, no? Oo, hindi na, Hindi na wala kayo na. magko-comment kung kailan nyo matatanggap Yes. yung papremyo ninyo. Natimbrihan Kasi na nga, eh. nakausap na kayo. Oo. Eh, kung wala kumakausap sa inyo, anong gagawin nyo? Syempre magko-comment kayo sa comment section. Oo, Kung- magtatanong ka kasi kapag PM hindi naman masyadong nasisin yun eh. Malamang doon sa comment talaga, pwede kaso syempre mababasa ng mga nandoon yun. 'Di ba? Kahit na patanong, kung nagsalita na sila doon at nagbigay na sila ng nanalo ka, ganito, ganto, ganyan, kinontak na nila agad. Natimbrihan na nila yung tao, hindi na para mag-comment siya eh. pinagpalaruan ninyo or nung anong sinalihan ninyong laro Oo. or yung napalalunan ninyong laro, mga kababayan. So kung ito wala tong natatanggap na message or kahit na ano, mga kababayan, hindi po ito magrereklamo. Magrereklamo po, actually magme-message po ito, magtatanong po ito. Tama. Maghahanap po ito ng pagtatanungan. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung 10,000, napakalaking halaga Oh, na po yes, yun. tama yan. Para sa isang normal na tao. Para nga sa akin, napakalaking halaga na nun. Marami ka nang Lalo sa akin, no? Kala nyo, hindi kami makahawak masyado. Kailangan pinagtatrabahuhan namin. Oh. bili. Diba? Kung talagang tinanong nila, kung talagang nag-message sila, nagpadala sila Oo, ng hindi na message dapat doon sa, magtatanong yun. Nanalo, hindi na po magtatanong yung isa kung nakatanggap po ng Tama. message. Yun po yung kahit saan po makarating yan po talaga yung sasabihin ko. Tama yon. Kung kaya nagtanong yon, walang nakarating sa kanyang message. No? Kasi kung nag-message sila, hindi na magtatanong yon o magko-comment. No, depende na lang siguro. Kaya nung naging mainit ang issue, saka sila nag-message. Saka nag-update, no? Pisa. Sa akin, ano lang naman, no? Opinion lang, no? Pero kung nag-comment naman kayo, nag-message kayo sa kanya, di walang problema. Yung sa akin lang naman. Di kaya ganun, parang kung kailan uminit, saka nag-message doon sa nanalo. Kahit naman ako sa experience ko, pag nakatanggap ako ng message, na ganito ganyan yung kailangan kong i-provide, ganyan kong gawin, hindi na ako magtatanong. Oo. Kasi may napapagtanungan ako may nagme-message na sa akin kung paano makiklaim yung pera. Diba? At saka dapat tinawagan. Tama itong sinumpiang Shanghai, dapat tinawagan nila para sure. Oo, yan. Kapag hindi mo makontak, kailangan mong tawagan. Kailangan tawagan yan. Kung hindi mo makontak sa FB niya o kahit saan, sa cellphone niya, nagtitext kayo, hindi nagre-reply, tawagan nyo na lang rektahan. Ngayon, kung hindi talaga sumasagot, i-update nyo ng i-update. Total, 30 days naman pala yung valid niyan nung pagkapanalo niya. So, din 30 days, di kontakin siya o mag-message sa kanya. O kapag talagang 30 days, wala talaga, babush na. Bahala na yung... diba? Hindi na siya mananalo. Ganun lang kasimple yun. pa natin. Ayan. Kung saan kailangan nilang abangan at iscan ang labas ang lalabas na QR code habang ume-ere ang show. At para magkaroon ng chance manalo, kailangan nilang i-comment ang screenshot sa Facebook page ng Tape Incorporated. Habang live itong ume-ere, dagdag pa ni Atty. Maggie, pakitulungan na lang kami friend bang explain at baka mabasa niya sa Abante at maklaim ni Mary Ann Coste name ng winner ang prize niya. Dagdag pa ni Atty. Maggie, nagpapasalamat din sa Abante ang legal counsel spokesperson ng Tape Incorporated dahil ipinarating namin sa kanya ang reklamo ng nasabing winner. Kasi nga mga kababayan, ito lang naman. Ito kung napapanood tayo ng winner ng QR. Kung hindi ka pa na may message, mag-message ka. Or kung kung na-message ka na, i-provide mo yung mga hinihingi sa yung ID. Okay. Kasi Yan. na-message ka na daw, base sa kanila. Ayan ako din mananawagan doon sa nanalo sa QR. Ayan kung minessage ka na nila, ayan kompletohin mo na kung ano yung hiningi sa kanila. Hindi mo daw ma-provide yung hinihingin details o yung mga ID. So parang lumalabas pa dito mga kababayan ng may mali yung nanalo kasi hindi siya nagpo-provide ng kanyang ID. Pero hindi po nagrereklamo yun nagtatanong lang. Parang si Yoyoy Martires.
Yung paggalit siya, tapos tatanungin si Yoyoy Martirez, galit ka ba? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Sabi dito, ang OA ng tape, si Atty. Maggie talaga ang spokesperson. Ganun sila kayaman. Sabi ni Ma'am Andy Blaga yan, sa social media, kaya na-alerto sila. Yes, sa social media nagtanong. Oo, kumalat din yun eh. Kasi nga kung talagang nakontak nila yun, hindi na para mag-comment yun eh. Hindi na para magtanong. Diba? Kahit naman sino, siguro alam nyo naman kung ano yung ano niya, information niya, yung nakapag-contact nga dun sa show nyo eh. Ang iniisip dito nga, yung sinabi ko nga kanina, baka mamaya kung kailan uminit, sa kami message na lang eh. Diba? Kasi kung yun na i-message na nung una pa lang, nung pagkapanalo niya, eh may laban talaga sila dun. Diba? Na, minessage namin yan, di naman nag-reply yan eh. Wala namang binigay sa amin ng mga dokumento yan na talagang hinihingi namin, di ba? Ganun dapat. Kaso, uminit yung issue. Kaya parang ngayon palang sinagot, no? Eh, ikaw naman kasi ate, sinasisi pa siya, no? Hindi. Tama naman yung lahat naman ng contest talaga is on the spot talaga. Kailangan maibigay talaga yung panalo na yan. On the spot ka sumali, on the spot ka ding manalo. Meron din naman mga pa-contest na ngayon nanalo pero sa ibang araw binibigay. No? Tsaka ina-update talaga yung nanalo. Ang importante talaga dyan is yung update. Hindi nga mga kababayan, ito sa normal na lang, normal na tao. Halimbawa, minessage ko na kayo. Maghahanap pa ba kayo ng pagtatanungan? Hindi na. Message ko na kayo. Hindi Pwede na. sa akin na kayo dumiretang Hindi na. magtanong. Kasi Wala ano yung na. magiging daan para makuha nyo yung pa-premyo nyo. Yes. Hindi yung ibang tao dun sa comment section. Yes. Pero kung wala mga kababayan na, pero kung walang nagme-message, Ayun. ibig sabihin, wala kang mapapagtanungan. Ganun lamang So, po yung ano dyan, mga wala ka mapapagtanungan, so gagawa ka ng paraan para malaman mo. So, eto, nag-comment siya. kababayan. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic natin mga kababayan. Kayo, ano masasabi ninyo dito? Na spokesperson, na abogado pa ng Tape Incorporated, yung sumagot dun sa, yung umalma. Kasi sabi dito, umalma. Dun daw sa reklamador na winner. Ay ate, Ate Mary Ann Contis, kung nanonood ka sa akin, ngayon, Contis ba yung apelyido? Wait lang. Aha. Yan, Mary Ann Coste pala, Coste, hindi Contes. Ma'am Mary Ann Coste, kung nanonood ka sa akin ngayon, kung napapanood mo ko ngayon, eh, ibigay mo na yung hinihingi nilang details kung talagang nag-message sila sa'yo. Nung pagkatapos mong manalo. Kasi nakalagay dito, reklamador ka daw. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Jake Magnus. Ayan na, Ate Mary Ann. Ayan na daw, kumontak na sa'yo si attorney, yun sa tape, di ba? I-claim mo na yung premium mo, ibigay mo na yung hinihingi nila, nasisi ka patuliban na huli. Kasi nag-comment ka. Kumbaga susunod sa mga nananalo, wag na kayo magtatanong, ha? Kahit walang tumawag sa inyo, huwag kayong magtanong. Antayin nyo kami. Kaya mga katunay na masasabi nyo rito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.